Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa inyo lahat mga kaagapay. Welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Olaharca, ang inyong Coach Pilo. Thank you very much for being with us right here dito sa 702 DZAS Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta na mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Matapos ang Easter, we'd like to thank you. At talagang naging maganda ang selebrasyon ng Easter. Tahimik ang Easter ngayon. At nung nakalipas na linggo, tayo ay nagsiselebrate ng Pasko. Pasko ng pagkabuhay. Salamat sa inyo na nakipag-participate sa mga events dun sa church. And you are very great blessings. At blessing din na naandito tayo ngayon. Kasama ko kayo, mga kaagapay, dito sa 702 Heartline na napapakinggan nyo sa Radyo TV. Tayo nasa Facebook at naandito rin sa radyo sa 702 AM Radio. At tayo ay patuloy na nagbo-broadcast mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At syempre, ang napakagandang kasama ko ngayon na counselor din. Kasama natin siya last week. And I'm very glad that she's also with us right now. Si Doc Adrian Gayataw. Hello! Magandang gabi, Doc. Magandang gabi, Coach Philo, at maraming salamat ulit po at naanyayahan niyo akong samahan kayo sa programa natin ngayon na sa Heartline. Yes. Ay nako, syempre. Paano ko ba naman makakalimutan na isama ka dito? Itong kasama kong ito, si Doc Adrian, naging parte ng paglago ko sa Panginoon doon sa aming organization sa Philippine Association for Christian Counselors. Siya ay currently isa sa mga board members doon. At private practice niya yung maging counselor at clinical Christian counseling ay kinakonduct niya sa kanyang private office or work sa SELA sa UP Town Center. Siya ang founder ng SELA Clinical Christian Counseling. At siya ay nasa Doctor of Christian Counseling and Ministry, partner ng Victory Katipunan dyan sa UP Town Center. Siya ay isa sa mga counselors na naandoon, and makikita niyo siya sa Philippine Association of Christian Counselors na nagvo-volunteer mag-counseling din doon. At siyempre, speaker sa iba't ibang lugar patungkol sa mental health, counseling, church, campus ministry, mga government sector din, nakakasama siya maski sa NGO. Ay, nako, bilib na bilib ako dito kay ate, kay Doc Adrian. Doc, anong balita sa'yo? How's the Easter celebration? Yes, sobrang timely nitong ating Easter celebration. Of course, we are grateful na dahil our Lord Jesus has risen, we have the strength and the hope to face our everydays and our tomorrows. Itong nakaraan na nagkaroon tayo ng konting break, maikling break, ang ginawa naming pamilya, sa amin ng asawa ko is naglinis kami ng bahay. Yan. At kumbaga kasama sa pahinga yung malinis na bahay, malinis na mga naitabi na yung mga dating mga gamit. Naku, nakakatulong talaga yung mga bakasyon na yan. So sana yung mga kaagapay din natin is nagamit nyo rin ang inyong konting break para makapahinga, makapaglinis, o kahit man lang makapag-enjoy ng konti. Oo, yeah. Ayun, ginawa ko rin yun eh. Nagtapon-tapon ng mga gamit na matagal nang hindi nagagamit. Natitenga lang doon. Ay, nako. Ang dami-dami pala noon, ano. Pero, alam mo, Doc, nakakatuwa din dahil hindi kita na-greet ng happy anniversary last Yes! last week. Yeah. Pero, yeah. Kamusta na? Sige, batiin mo na si mga mahal mo sa buhay, ano yung mga fans club mo. Go ahead.
Yes, lagi kong babatiin yan. Sweetheart, sabi nga ni Coach Pilo, yung ating anniversary. I love you so much. Mahal na mahal. Ay, wow, may heart. Mahal na mahal kita. Wow, para kaming ano, no, honeymoon stage kahit na isang dekada. 12 years na po kaming mag-asawa. At syempre, Coach Pilo, binabati ko lagi na lang ang aking mommy, Resi, daddy, Aser, yung kapatid ko, si Stephanie. Actually, narito sila ngayon sa bahay. At yung kanyang asawa na si Dave at yung kapatid ko naman na si Adriel at yung asawa niyang si Ricky. Alam mo, Coach Pilo, may mga pamangkin ako na lumalaki na sila, si Arvin at si Raven. Hindi sila magaling magtagalog dahil sila ay mga Chinese, Filipino-Chinese, pero Oh, kailangan maintindihan nila 'to. Gano'n nga yung mga pamilya sa'tin ano, talagang, iba-iba. So hindi tayo marami na tayo ngayon na alam na iba't ibang mga wika kasi nga mm. halo-halo na yung mga ano ba tawag dun, dugo natin. Kaya nga multicultural tayo mga Pinoy. Yes, Napakabait, coach. napaka-flexible. Mga Pinoy, talagang hands up, all thumbs up sa inyong lahat, mga Thumbs Pinoy up. na andyan. Saan ka man, dito sa dako ng mundo, sa sa malayo at malapit na lugar, ayan, napakasaya. Ayan, well, pinabati ko rin ang mga katropa natin na nakikinig sa iba't ibang lugar. Nadidinig tayo sa Japan, sa Saudi, sa UAE, na sa London, minsan maabot din pa tayo sa Turkey. Meron din mga Israel, sa Israel nakakaabot din tayo sa syempre sa mga katropa natin diyan sa Australia, diyan sa Papua New Guinea, yan. Kung saan may Pilipino, ayan. Ganon. Damay-damay tayo dyan. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Kung nasaan ka man, hindi ko lang kung umaga o gabi o tanghali sa inyo. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Ano? Wow! Doc Adrian, ano ba ang secret ng pagmumukhang young all the time? Yes, siyempre ang secret natin diyan ay hindi secret, si Lord po 'yan. Si Pero Lord. yes, kaya tayo laging may, kakayahan para ngumiti. Sabi nila dahil Mm, Pilipino tayo na very ano ba yung tawag dun, coach? Resilient tayo. brilliant. And at the same time it's also because of God. And I say this in a literal way, in even in psychological ways, 'di ba, na kung Yes. kahit may problema tayo pero yung psyche natin, yung ating pag-iisip is mayroong hope, mayroong Mm. gratitude, mayroong joy, may peace. So nakakaapekto po yun sa ating mga wrinkles, sa mga Ayan. collagen, pati Ay, yung mga pagtunog totoo. natin. Tulog. Ayan. Yes. Matulog. Naalala ko si Pastor Resty, naging guest ko a few weeks ago. Tulog, ang importante. Pastor Resty Cadyong, hi, Pastor Stephanie Cadyong, dyan sa Olongapo, kasama si Resene, tsaka si Rejoice, ang kanilang dalawang anak. Woo! Ang dami-dami kong mga gustong makasama sa mga dyan, sa tropa natin. Well, anyway, Doc, are you ready for our questions ng ating mga kaagapay? Yes, excited na po, Coach Pilo. Yes. Well, Doc Adrian, here we go. At eto yung unang tanong natin mula sa ating listener. Sabi niya, I'm 30 years old na po. Single, living alone. I have a stable job and my savings kahit papano. IT ang work ko. I rarely splurge sa mga material na bagay and mostly sa bills, necessities, and savings lang naman napupunta pera ko. Hindi rin po ako sanay na makisabay sa mga uso, gaya ng bumili ng kung ano-anong trending o bago. Ay, buti naman, ano? Ayan. I have a couple of friends po. Matagal na po silang friends. More than 5 years na rin siguro. Wala naman akong masasabi sa friendship namin since supportive and helpful naman sila. The only problem is, wala silang disiplina sa pera. Kakain sa labas, kakain sa mamahalin na resto, magta-travel, pero pagkatapos ng gastusan, sa akin lalapit kasi wala nang natira sa kanila. Okay lang naman sana na magpahiram kasi maayos naman sila magbayad pero parang nagiging habit na po kasi. Hindi ko naman matanggihan kasi sinasabi nila emergency daw at importante. Paano ko po ito i-handle? Wow, parang familiar to, no? Alam mo ba, Doc, pagka nagpunta ka sa social media ngayon, hindi ko lang alam kung bakit, ano, pero parang ang dami-daming binibenta ngayon.
Puro wala na akong nakikitang ano, content na parang bihira na lang makakita ng content na mayroong message na ibibigay. Puro mga binibenta, lalo ngayong tag-init, yung mga pang tag-init na materyal, mga gano'n. Daming binibenta pero, I guess ang galing ng mga campaign na ma-marketing ngayon. But what do you think? Ano ba ang tamang paraan na matulungan natin ang ating kaibigan para sa kanyang problema ng mga nakakadepend sa kanya? Oo, Mm. ayan, Mm. pag-aapay, oh. Sige. Yes, Coach Pilo, yun nga, yung ang nakikita ko dito dun sa tanong ng ating kaagapay, ay isa ito sa mga common relational challenge. Yung Ayan, challenge na may tension between pagiging mabuting kaibigan mm, at yung tension na sa kabilang side naman is yung pagsaset ng healthy boundaries. mm, So, tong boundaries, very common na natin naririnig ngayon. Ito lang is parang ang pinakapayak na pagka-explain natin dito is yung pagsaset ng limitation or kung hanggang saan lang pwede or hanggang saan lang tayo pumapayag na ibigay yung mga bagay o ibigay yung pagkakataon mula sa atin. So, mm, Coach Pila, una sa lahat, okay, bago natin i-address tong tension na ito is yeah, gusto ko rin i-acknowledge yung magandang halimbawa ng ginagawa ng kaagapay natin. Sabi mo nga, ang dami ng mga nakikitang binebenta sa social media, kabila-kabila, pero itong kaagapay natin, mayroon siyang financial self-regulation. 'Di yan, ba, sabi niya marunong siyang mag-prioritize ng bills kahit single oo, siya, meron siyang savings. Hindi mm, lahat ng tao ngayon is mayroong ganitong disiplina. So sadly, yan yung situation natin ngayon. Pero habang kinukwento mo rin yung binabasa mo yung sulat niya, Coach, mapapansin din natin na may nabubuo rin, may pattern akong nakikita na nabubuo dun sa friendship nila. So, sa counseling may concept tayo na tinatawag na enabling behavior. Ito ayan, yung sitwasyon na kahit maganda yung intention mong tumulong, minsan nagiging dahilan naman din yun para hindi matutong maging responsable yung ibang tao dun sa oo, choices nila. 'Di ba? yan, So, halimbawa, yung sinabi mo kanina, yung mga kaibigan niya, may lifestyle na magastos, mm, mamahaling mm, restaurants, travel ng travel, may mga mm, luho. Kasi bakit? Siguro nakakadagdag doon, nakaka-enable yung behavior nitong ating kaagapay na alam nila na kapag nasagad sila, na petsa de peligro, yung tinatawag nga siguro, or naubusan na sila ng budget, is oo, meron silang malalapitan. So, nagiging parang automatic safety net si kaagapay. So, for sure, hindi gustong mangyari yun nung kaagapay natin. At oo, maraming nakikinig sa atin na hindi natin gustong maka-enable ng mga pangit na habits or behavior. Pero oo, dahil tumutulong tayo sa kabutihan ng puso natin, gusto nating maging mabuting kaibigan, di ba nga may bayanihan nga tayo bilang mga oo, Pilipino, oo, tumutulong tayo pag nilapitan tayo. Pero minsan, Coach Pilo, kung hindi tayo magiging maingat, maaring hindi natin natutulungang maging responsable yung ayun, ibang tao. oo. So, kayo, Coach Pilo, So gusto nating yes, yung pagiging enabler is yung parang nagkokonsente, parang parang gano'n na parang hindi sinasadya, 'di ba? oo, hindi ayaw mo naman siyang maging iresponsable kaya lang dahil tinutulungan mo, gano'n ang nagiging resulta. Ayun na Yes, kasi alam nila na 'pag nagkaroon ng problema, mayroon hmm, silang matatakbuhan parati. hmm. Di ko ma-imagine ano kung kunwari ako ito, tapos ako'y laging hingi. Hindi ako makapagbakasyon kasi baka maya-maya pagka nawala ako ng matagal baka magalit, "Uy, nasaan ka? Ba't ang tagal-tagal mo nawala? Wala kaming mautangan." Oo. Well, actually, Coach Pilo, nung sinabi mo 'yan, nararamdaman ko rin na parang unfair din sa kanya, hindi ba? Na siya, nag-iipon siya para may emergency fund siya or may pang-bless siya sa mga ibang tao. Mm, Pero napupunta doon sa pagsagip sa kaibigan niya imbis na doon sa kung ano yung pinaglalaanan niyang ah, sa budget niya. So oo. unfair naman din sa kanya. Ito madalas 'to Doc, ano, meron kang kaibigan o meron kang relationship na magkaiba kayo ng lifestyle, magkaiba kayo ng values. Paano 'yun? Paanong, ide-deal na mame-maintain mo 'yun sa'yo, mame-maintain mo din yung sa kanila kung ano man. Kasi right now 'yun nga nasabi mo may tension talaga. Hindi masabi yung gustong sabihin. At yun ang sagot, Coach Pilo, palagay ko is yung sabihin yung hindi
masabi. Kasi talagang Oo nga, oo nga. yun talaga ang isang primary way is when we really have this communication. At sabi niya, mabuting kaibigan niya itong mga kaibigan niyang ito. So, yung lalim, or sorry, baka nga mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan kung magkakaroon ng honesty, authenticity, and Mm, also truth and grace sa pagsabi. So, Coach, paano kaya sasabihin yun? Plain and simple, diretso lang, na mahal ko kayo bilang mga kaibigan. For sure, mayroong lengguwahe itong ating kaagapay, no? Pero kung maari lang tayo makasuggest is, ang hindi mawawala is, gusto ko kayong tulungan, mm, pero ngayon is, mas gusto ko kayong, kung kaya niya sa lalim ng pagkakaibigan nila is masabi niya, gusto ko kayong tulungan na hindi kayo masasagad o hindi kayo mapupunta sa sitwasyon na alanganin, na mm, kapag hindi ko kayo makakayang tulungan is hindi kayo magigipit. So, mm, yun yung mga, kumbaga naging honest din talaga siya sa mm, na i-disclose niya yung pagmamahal niya sa mga kaibigan niya. yeah. Coach Pilo, pwede ko bang mai-add din na naalala ko kasi sa Bible, meron yung isang Proverbs na naaalala ko to parati lalo na nung single ako na in terms of finances and Mm, in asking for help from other people. Sabi dito sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is slave to the lender. mm, So, hindi man diretso dun sa pangungutang yung punto nung mm, Proverbs na ito is, ang point na gusto kong i-raise is that may nagiging epekto sa relationship kapag mayroong nagkakaroon ng borrower at lender oo. na situation. So, Mm, imbis na coming from the friendship is nagkakaroon ng effect doon sa dynamics ng relationship na gusto mm, nating matulungan tong ating kaagapay na hindi lang basta sa pera, pero dun sa para lumalim at lalong maging buo at maging matatag yung pagkakaibigan nila is hindi masisira yes. dahil lamang sa pera or sa Oo. finances. Yeah. I remember yung dalawang pastor na kakilala ko. When I met them first time, sabi ko, wow, marami tayong magiging experiences together at malayong malayo mararating na ating friendship. I wanna make sure na hindi pera magiging dahilan kung bakit tayo, kung ano man yung mangyayari. Eh, hindi tayo magkawatak-watak dahil sa pera ha. So, maging transparent lang tayo tungkol doon. Yun. Kasi it's a very, very good practice kapag kunwari, bago mo kaibigan, ipaalam mo na mahalaga sila. Hindi ko Mm. sinabi, ayoko na may utang, pero sinabi ko, mahalaga tayo, so our friendship will really last a long, long time. And I don't want money to be the one that will interfere. Ayoko yung pera ang maging hadlang sa atin. Ano? Kung meron o wala, maging transparent tayo, pero hindi pera ang batayan natin. Okay? Yun. So, ang Mm. dali-dali makipag-usap sa kanila tungkol sa pera. Kasi we started out na ganun eh. I think it's a good principle. Ganun pala yun, ano? And when you impart value sa mga anak, eh, madali mong masasabi sa kanila kung anong mahalaga dahil alam mo rin mismo kung paano pinapahalagaan ang mga bagay na tama at angkop sa lahat ng sitwasyon. Yan, galing ano? Yeah. Ang Gusto ko. galing, ang galing. Natuwa ko ko siya sa sinabi mo dun sa kaibigan mo, mga kaibigan mo na kasi nga marami ngayon kahit business, Oo. nagkakasira yung pagkakaibigan dahil sa pera. Oo. Merong mga magkakamag-anak, 'di ba, na Oo. sama na, 'di ba? Whether malaki o maliit yung perang pinag-uusapan is nasisira yung relationship. So, ang ganda ng sinabi mo na sa simula pa lamang is malinaw, Mm-mm. at na mahalaga yung pagkakaibigan na hindi masisira ng pera. Coach, may ibang relationship na hindi pera naman ang nakakasira. So itong next question, Ayan. kung parang hindi naman pera ang naging issue nila, ito naman ay hindi magkaibigan kung hindi mag-asawa. So sabi nung kaagapay natin na sumulat, Ay, gusto ko yan, paano mag-asawa. po, Yan. mag-asawa naman, Mm. oo, paano po kung ang asawang lalaki ay palaging nakalingon sa ibang babae at laging nakatingin sa sexy pictures ng ibang babae? Palagi ko po siyang pinagsasabihan pero lagi lang kaming nagtatalo. Coach, ano ang pwedeng gawin ng ating kaagapay? Wow. Na napunta yung atensyon ko do'n sa laging nagtatalo. Bakit pinagtatalunan niyo? Dapat hindi ano. In fact ano, yung isa nga sa mga advice ko lalo do'n sa mga mag-aasawa diyan tsaka may asawa na diyan. Pagka naglalakad kayo sa mall, hawakan niyo kamay ng inyong asawa, ayan. Huwag kayong titingin sa ibang babae.
Ayan. Tingnan nyo naman siyempre lalakaran nyo. Baka matalisod kayo. Ano? Ayun. Kung may makita kang babae, tingnan mo yung mukha lang tsaka paa ang titingnan. Hindi ka titingin sa in between. Ganun. Hirap nun. Ano? Pero bilang paggalang din doon sa iyong kasama na asawa, alam mo na nakaka-open naman talaga yon. Ano? So, palagay ko, nagtatalo tong dalawang ito dahil magkaiba ng pananaw tungkol sa kung ano ang value ng pagkakaroon ng pagtingin sa babae. Okay, so ang common na, 'di ba, Doc? Ang common na pananaw sa secular psychology, ano, which is ito yung maganda kaya nag-aral tayo ng counseling ng Christian psychology and Christian counseling. Pagka sa labas, sa secular, hindi tinatalakay. Ang tingin nila, normal sa isang lalaking tumingin sa babae. Pero yun kultura na idinulot noong Western. Pero the thing is, sa atin, isang disiplina yung tumingin na may ng decently, may disenteng pagtingin sa isang tao at disenteng pagturing sa asawa mo. So, syempre, gusto mo maging disente sa iyong asawa. Hindi ka titingin sa ibang babae. Okay? So, ito. Ngayon, kung meron ka kasi, di ba, Doc, may mga lalaki na nasanay na tumitingin sa mga magagandang babae, minsan, yung mga sexy. Ayan, gaya nga nung sinabi ng ating listener, sexy pictures. Ang iba, hindi lang sexy, mas malaswa pa kesa doon. At ito, bantayan yung maigi dahil kasi hindi ito galing sa Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay may asawa, sa iyong kaluluwa, gusto mo maging masaya at secure ang asawa mo. No matter kung ano yung sitwasyon, priority mo yung security ng asawa mo. Sino yung, kahit na ba sabihin natin, napaka-insecure ng babae, hindi ganun eh. Respeto at pagkonsidera sa damdamin ng iyong asawa, yun yung nauuna. Ito, mga mag-asawa nagtatalo eh. Ano ba pinagtatalunan? Ito isa sa mga bagay na pinagtatalunan. Pero kung magkaiba kayo ng values, yan. Magtatalo kayo talaga. Baka kaya sila nagtatalo kasi ang paniwala ng lalaki, okay lang. Okay lang tumingin. Lalaki ako eh. Ganun. Pero yung babae, Mm. hindi. Pero pagka tinignan mo na sa Biblia, sa salita ng Diyos, iyon ang pamantayan mo. Ang pamantayan mo ay huwag kang titingin ng malaswa sa isang tao. Dahil kapag ginawa mo yan, parang nag-adultery ka na. Nasa Matthew yun. Ganun. Parang nag-adultery ka na. Sasabihin mo parang, sobra naman, wala naman ang ginagawa, tumitingin lang. Pero kahit na ba, yung tingin na yon ang dulot nun sa puso ang tumbok, sa puso ang tama. Ayaw mong magkaroon ng kalahating puso para sa asawa. Half-hearted, half-hearted Yes. yung asawa. Ayaw mo ng ganun. Kaya hindi ka titingin sa iba. Disiplina yon. Now, si Mrs., kung may problema kayong ganito sa inyong asawa, alam nyo, di ko alam kung ano yung sitwasyon ninyo. Kailangan nyo ng counseling. Kasi kailangan nyo matumbok yung pag-unawang, matinding pag-unawa. Ito di ba, Doc? Merong mataas at malalim na pag-unawa ang mag-asawa na naihigitan yung physical na pananaw. Yun yung gusto ko sa pagiging married eh. Pagkakasal ka, hindi lang ito tungkol sa sexy katawan, hindi lang ito sa itsura ng isang tao. Pagkakasal ka, hahanap ka ng mas malalim na dahilan kaya mo mahal yung isang tao. Mahal mo yung tao, higit pa kaysa dun sa nararamdaman mong desires o yung lust o yung nararamdaman mong sa mata, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. May mga bagay na talagang higit pa. Kaya mas madali mong maitatalakay at maitutugma ang inyong relationship dahil meron kayong mas mataas na antas ng pakikitungo at naandun yung values formation. Andun yung formation ng mga certain belief. Andun sa level ng pananampalataya at paniniwala. Pagka umabot kayo doon, pantay kayo at meron na kayong mga kakayahang gawin higit pa kaysa sa pisikal. Nalalampasan niyo, nagiging spiritual na, nagiging transcendent or meron ng pananaw na higit pa kaysa sa pisikal.
So si Mrs. kailangan talakayan niyo yun with your Christian counselor, ha? Wag lang sa basta Yes. Christian counselor. Kasi sa mga Yes. ordinaryong counselor, parang sa kanila, ordinary lang yun, wala yun, okay lang yun. Mm. Pero hindi gano'n sa pananampalataya ng Diyos, 'no? Huwag kayong gano'n. Yeah. Guys, naku, Doc, pagka Yes. Coach, gusto ko ring hmm, i-agree nga yung sinasabi mo dun sa hmm, pag-uusap nga nila nung oo, binanggit mo rin kanina yung parang nawawala ng emotional safety na oo, ah, yung binanggit mo coach parang kung ako yung asawang babae ah, parang ang nakakatuwa na yung kaagapay natin is bini-bring up niya dun sa asawa niya. At nung oo, nagulat ka nga coach, tama nagulat din ako na nagtatalo sila kasi hmm, like what you said, kung pareho sila ng pinanggagalingan na morals or values, is mm, this is also not a question of whether this is right or wrong kay husband. mm, And ang gusto nating idagdag kay Kaagapay, I think this is Mrs. or the wife who's sending us this letter, is that ah, maybe approaching his husband in a not accusing way, but in a parang respectful and malumanay na way might help na ito ay nagre-request. Sana nga hindi na umabot sa point na nire-request but kung ito ang magiging paraan kesa pakikipagtalo mataas na boses is kung maayos ipe-present yung kanyang nararamdaman is ang oo, panalangin natin is ay ma-touch din yung puso nung husband. yeah, oo. Yeah. Minsan yung ano, yung husband, ito sa pananaw ng isang lalaki, totoo, may mga pagkakataong hindi mo maiwasan na tumingin sa maganda. Pero isa sa mga Christian disciplines na ginagawa natin dahil Kristiyano ka, alam mo hindi mo gagawin 'yun, hindi mo titingnan ng merong lust o merong pagnanasa ang isang tao. Kailangan disiplinado ka sa disenteng pagtingin sa isang tao. Tama ka, Doc. Kailangan nasa level kayo ng moralidad na pareho. Kaya Mm. ito, 'tong mag-asawa na 'to, nagtatalo sila sa moralidad, eh. Nagtatalo sila sa mga pananaw, eh. Kailangan talaga nito may counseling dahil mahirap ito. May mga malalalim, eh. Yes. Coach, yun sa counseling nga, naku-curious ako, no, kung tayo yung magiging counselor Mm, nitong ating kaagapay. Naku-curious ako dun sa asawa niya na what is causing the husband to look at tignan yung pictures ng mga sexy na babae. Ito ba ay ngayon lang lumabas ngayong mag-asawa na sila o maaring ito ay pattern from way, way back na oo, na-discover lang ni Mrs. Kaya I agree with what you said, Coach, na sa counseling is maaring ma-surface ito. Anong oo, need yung na-fulfill or ano yung dahilan nitong behavior na ito? Kumbaga parang hindi lang kasi maaring pagsinita ng wife tapos oo, na-convict si husband is itatago lang din niya na hindi na nakikita ni wife. So in oo the nga, privacy is mm, itutuloy niya lang din yung behavior. So ang gusto natin Coach Pilo dun sa Christian counseling is ma-surface ano yung need, yeah, where is it a values conflict ng values or is there really a need there that's not being filled in the marriage or by sa person sa kanyang personal na buhay na maari ding mabigyan ng karampatang solusyon or wisdom and yeah, intervention. yeah. Yes. Alam mo ang napansin ko, kasi ang unang-unang mga bagay na nagiging sanhi nito, causes are, ay naku, bata pa lang tayo. Kasi ito yung generation na nagkaroon ng indecency. Alam mo naalala ko nung bata ako, nung mga 6 years old ako. Hindi naman maraming mga programa sa TV, sa radyo, talagang maraming sinesensor doon. Naalala ko nga yung movie noon, yung ano tawag doon, yung there was this movie na ang title is yung I forgot. Pero tungkol siya sa love story. Ang kissing scene doon, hindi mo makikita. Parang magkalapit natatakpan, hindi nakikita yung mga mukha nila, hindi nakikita. Pero ini-imply na may kissing scene. Pero dumating yung time ng mga teenager na kami, naglipanan na yan. Hanggang sa nagiging public nauso na yung public display of affection na nung time na yun.
ito siguro bata ka pa noon nung nangyari yun. At tuloy-tuloy yan na hanggang ngayon ay mas malala na. Sobrang sobrang tindi kaya naging parang normal na pananaw ng mga tao ay yung ganun talaga kapag lalaki. Kaya kapag lalaki daw may poster diyan ng sexing babae kasama yung whiskey, kasama yung mga inumin ng mga sumobra-sobra na to this point sa generation natin. Ganun katindi. Yan yung unang-unang factor na nakikita natin na pinagpipray natin labanan natin 'to. Hindi tama. Yes. Kaya Naaabot hanggang marriage at magiging oo. cycle din siya dahil yung mga anak is ma-expose din sila sa ganong behavior ng mag-asawa. Yeah. Yeah, oo, grabe. Kaya eto yung mga bagay na ganito may pinagdaanan yan mula bata, natutunan from very young age at naging parte na ng belief system, naging parte na ng kanyang pananampalataya na rin, may masasabi. Dahil pinapaniwalaan na niya yun. So kailangan bantay, kailangan talaga 'tong i-deal sa counseling session. Yun, wow, grabe. Ganun pala 'no, ah, Doc, ikaw as a woman, meron ka bang gustong ipaalam sa mga tao na ano yung damdamin ng babae pagka gano'n? Yeah, parang kung lalo na kung ikaw yung asawa nung ganong klaseng husband, it's Mm, really disrespectful. It also is parang it hurts the feeling na yung mata ng husband ko is nakatutok sa ibang babae. oo, At kung ako din naman is yung anak, tapos yung tatay ko yon or di ba kung mga bata, tapos magulang mo yung nakikita mong ganon, is parang nakaka-awkward din yun dun sa mga bata. At actually, iniisip ko din nga, coach, dahil since natanong mo na, kung ako naman yung magulang at nakita ko yung anak kong lalaki, di ba na ganun yung tinitingnan niya or ganun yung pinagkakabalahan niya, parang kahit anong anggulo mo tingnan, parang hindi talaga siya, kung feelings at feelings ang pinag-uusapan is hindi siya pleasant at hindi komportable. At actually, kung yeah, umabot sa punto na komportable na tayo, kahit mga babae, naging komportable na makita ito, siguro isang pagkakataon to na katulad ng sinasabi mo, Coach Philo, is i-revisit what's our values na yeah, paano umabot tayo sa ganito na komportable na tayong lahat na tinitingnan na lang natin yung um, mga pictures o larawan ng mga kapwa natin na kung lalo na kung indecent yung oo, pagka-post nito ng mga litrato. mm. Yeah. Yeah, grabe ano. Eto alam mo, marami pa tayong matatalakay. Pero before we take a break, one last question ito from our listener. Medyo related dahil kasi ah, yung lalaki dun sa nagtanong, eh nakikipagtalo. Eto naman, church worker. Tanong niya ganito, ako po ay isang church worker. Paano po magre-respond sa mga rude and negative comments sa akin ng ibang church members? Minsan po kasi ay below the belt na. Ayan. Wow. Ayun. Yeah. Yung mag-asawa kanina may problemang ganito. Paano mag-respond sa mga rude at negative ganito? Let's see how to do this. Wow. Coach Pilo, sorry na napasagot na ako, no? Kasi nakakalungkot yung ganitong pakiramdam na naglilingkod ka na, Hmm. binubuhos mo na yung buong puso mo, marami kang sacrifices. Kumbaga, marami akong kakilala na manggagawa sa simbahan, no? Na Yeah. isusubo na lang nila, ibibigay pa nila sa mga kamiyembro. Hmm. And their hearts desires to really to serve the church. Pero in return is, imbis na hindi naman sa gusto nilang ma-appreciate sila pero bagkus is ang nadadanasan pa nila is yung mga pagki-criticize or Oo nga eh. Oo, sakit nun. masasakit na salita. Kaya Hmm. ang gusto nating sabihin dito sa ating kaagapay is yung nararamdaman niya is really valid na masakit nga yung kanyang nararamdaman. At the Hmm. same time, gusto natin siyang i-encourage na wag ma-discourage or wag matigil yung kanyang ginagawa para sa Panginoon dahil lamang sa mga naririnig niya na mga criticisms. So ika nga natin di sa counseling, di ba coaches, tinuturuan natin yung ating mga counselists na ma-differentiate Yeah. yung mga criticisms whether they're constructive Hmm. or destructive. So may mga constructive criticism na kung may sinasabi yung mga miyembro, mga kabahagi sa church na opportunity para ma-improve yung kanilang paglilingkod o sistema sa simbahan o kung paano yung maaring gawin na mag-grow yung buong iglesia, then these are things that
the kaagapay or yung mga manggagawa could listen to and sit with the members. Pero kung yung sinasabi naman natin na destructive criticism na walang basehan, below the belt yung mga sinasabing salita, meaning paninirang puri sa pagkatao na nila na wala namang basis at nakakasakit lang. Oo. Yun naman ay hindi makakatulong. At dahil hindi yun makakatulong is gusto nating i-encourage yung ating kaagapay ah, na protektahan din niya yung kanyang pakiramdam na wag niyang hayaang makasira ng kanyang fire o yung passion niya para sa Panginoon. At yung tanong niya, coach, sabi niya, paano ko sila sasagutin? So, ang picture ko dito is may mga binibring up na sa kanya. So, whether constructive or destructive criticism, parang nakakatulong sa atin yung mga proverbs, yung mga Oo. kawikaan. Naalala ko sa Proverbs 15, sabi doon, a gentle answer turns away wrath. So Yes. regardless of what type of criticism they're bringing up to our kaagapay, maaring yung gentle na pagsagot niya. Alam mo, ang hirap nun, coach, di ba yung sakit na sakit ka na, dumurugo na yung puso mo, nadudurog na yung puso mo, pero para ma-dissolve or ma-diffuse yung tension is sumasagot ka pa rin ng gentle response. Hindi para gawin kang doormat, hindi para hayaan sila na takpakan ka lang o saktan ka lang. Pero dahil nga sa kawikaan na ito is alam natin na kapag sinagot niya ng may gentleness, merong pamamaraan na Oo. hindi palaban din is Mm. magdi-diffuse yung tension at magkakaroon ng pagkakataon na mapag-uusapan nila kung ano man yung binibring up sa kanya. Alam mo, naalala ko yung pastor na kaibigan ko. Kasi ginanyan siya. Ang daming tuligsa sa kanya. Ganito, ganito, ganito. Sabi, alam mo, dapat ganito ginawa mo. Dapat gano'n. Bakit hindi mo gano'n? Talagang ikaw, grabe ka, wala kang kwenta. Gano'n, ano. Tapos, ang sagot niya ganito. Kalma lang siya. And tumawa siya. Wow, grabe, no? Ang dami nating problema. Buti na lang andyan ako, naglingkod ako. Siguro mas malala pa kung wala ako, no? Ganun. Ano kaya kung wala ako? Walang gumawa nun, no? Bigay ko na Magaling lang yung kaya sa'yo pagkasagot yung niya. bigay ko na lang kaya sa'yo yung trabaho na yun, no? Kasi baka walang gumawa pagka umalis ako. Like, gano'n. Somehow, natutunan ko sa kanya, pahalagahan mo yung ginagawa mo, hindi batay doon sa mga tao na nagsasabi sa'yo. Dahil di Yes. naman tayo perpekto di ba? Yes. Pero makikita mo kahit hindi perpekto trabaho natin, ang Diyos kumikilos pa rin. Yes. At coach, 'di ba sabi nga that our labor for the Lord is never in Never in vain. vain. So Yeah. lahat ng mga ginawa niya, nakita man nila o hindi, na-appreciate o hindi, so long as ito ay para sa Panginoon at excellent niyang ginawa at may purity of heart, then we believe na it is an aroma to the Lord, it's worship to the Lord, and the Lord will be the one to handle these negative criticisms. But also, a grain of wisdom is that talking about it or facing it, not just turning a blind ear or blind eye, is also not gonna help. So, pwede ring harapin kung constructive criticism, kung destructive criticism is harapin ng with gentleness at ipagpasa Diyos. Yes. Ayan. Helping one another. Nako, laking bagay. Amen. So, alam nyo, marami pa tayong tatalakayin dyan mga kaagapay, ano? Pero magbe-break lang tayo sandali at pagbabalik ng Heartline. Don't go away. We will be right back. Stay tuned dito sa 702 DCAS. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kasapi sa KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you mga kaagapay, and we are so happy na andito pa rin kayo. Same channel, same link dito sa Facebook and sa radio. 702 DZAS Heartline. Kamusta kayo mga kaagapay? At binabati ko yung ating mga katropa dyan na nakikinig. Si Ate Pia Paderes, Merly Lazaro, si Stephanie Uy, Aaron Gacho, Elsie Oblipias, Janet Pangindian, Abigail Amariliento, Victor Dacana, Leonardo Canela, Mike Perlada, Peggy Molina, Annabel Gatpatan, Nacario Jean Janice, Daisy Tejada, Madeleine Balagso Dumirag, Leganda, Mary Beth Itak, Ami Dagumanpan, Lexi Leo, Romina Francisco, Elvira Batuhan, Nora Cancela, Faith Prescia, Anita Tejada Colon, Zednan Ref, Doc Hirsch, at si Teresita Dulay, Janet Velasco, Axonic Aviles, Roslyn Choco. All right, thank you very much for being with us. Patuloy-tuloy din. Ate Lu Mandalupe, ang Christ's Gospel Mission Church, Julieta Tuprio, Ricardo Tiglao III, Pe Concepcion Sevilla, Rosalinda Boyco, Josie Maranga, Zenny Gomez, Epifanio Salvador, Maria Kazui de la Cruz or de la Serna Rowena, Efraim Cruz, Leonila Veron, Jane Domanico, Annabel Melendres, Rainier de la Peña, Noela Dacurawat, Edmond Garcia, Osmond Sanchez, Delia Goho, Gary Tansuico, Tess Hicks, Alma Manansala, Eufrosina Bernardino, Mary Ann, Presi Mitra, Johan Papa, Hermes Atento, Leonardo Pabalan, Roda Getrano, Imelda Viray, Muriel Brillo, Lenny Ligaspi, Meldy Panya, Marichu Estilon, Antenor Alejandra, and Teresita Medina. Nako, salamat po sa inyo sa patuloy na pakikinig sa atin. And thank you din sa mga katropa natin na nasa abroad. Thank you very much. Sila Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso sa UAE, Ephraim and Erica Enoveso sa California. Thank you very much. Sila Pastor Tito Falguera, tsaka Des Agkawili, ka Ate Claire Cartel dyan sa US, sa California. Si Chibo Manlag Santos, Arnie Bersenio, tsaka si Ate Sara Bersenio. Sa Guam, si Ate VK Galino. Yan. Sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay, kasama si Ian at Earl, kasama si Malen and Karen Damian. Ayan. Thank you very much for continually listening. Sa mga kasama natin dyan sa mamaya, batiin ko mga kasama natin sa Back to the Bible. Pastor Ken, I'm very happy to be with you. Mamaya, yung mga kasama ko mga doktor. Wow, ang dami nating fans. Kasama ka. Doc AIDS, Doc Adrian. Yes, of happy course. kasama ka. Yeah. Baka meron kang pahabol ng mga fans club. Yes, sige, batiin na rin natin yung kaibigan kong matalik, si Marilyn Diaz. Binati ko rin siya last week at saka yung Hi. asawa niya. Yung family nila, kasi kakasal na yung anak niya na si Ken and si Camille, kaya exciting season. Yes, wonderful. Ang saya namang may kinakasal, Ay, well, very, very glad sa mga kasama natin na nakikinig dyan, And yayain nyo pa yung iba nyo mga kasama dyan, katropa, kakudyapi, kaibigan, lahat ng K. At sila ay makinig dito sa 702 right now sa ating talakayan. Ay, Doc, mukhang may tanong dito para sa ating mga... Yes, Coach. So, eto na yung tanong natin. Ituloy natin yung ating mga katanungan. At ito po Sige. yung unang tanong. Mayroon pong kapatid na lalaki si husband na palagi pong nanghihingi ng pera sa asawa ko para sa sarili niya, para sa mga anak niya, at para sa trabahong gusto niya. Sa ngayon po, sa amin siya nagsistay. Oo. I already told my husband that I'm not comfortable living with him and I don't like him either. Sobrang tamad po niya. He acts like he owns our home.
Kahit sa nag-aalaga ng mga anak ko, inuutos-utusan niya to cook for his meal, lalo na kapag nasa work kami ng husband ko. Demanding at pati pang bisyo niya ay hinihingi sa amin. Paano ko po ito i-handle? Ayan, Ay coach. naku. Ay, Doc Adrian, alam ko mararamdaman mo 'to lalo kapag, ah, pag may ibang tao sa bahay, talagang hindi gano'n yung komportable. Mahirap ano. Well, kami mga lalaki okey lang, pero I'm sure yung mga babae medyo hindi maselan, hindi, agad-agad na magiging masarap na pakiramdam yun ano. But yeah, siguro mga 1 week, 2 week puwede. Pero pagka nakikitira na, yun ang medyo problema. Pero Doc, kung ganito ang sitwasyon, mag-usap kayong mag-asawa ninyo dahil kasi kailangan maging malinaw sa inyong dalawa kung hanggang saan ang inyong pagtutulong dun sa tao. Walang masama tumulong ano. Maski ako, meron akong kapatid na kailangan kong tulungan at, meron nga kaming discussion ng aking asawa to arrive at a compromise. Gusto ko talaga kasama ko sila, kasama yung nanay ko inaalagaan. Pero ang naging compromise namin is that para maging komportable din yung aking asawa, hiniwalay ko binukod ko sila para sa ibang lugar, doon tumira sila na binabayaran ko yung upa. Now, yung mga bagay na ganito pagdating sa pera at pera 'to, pera issue and also komportable issue, okey. Pero mahigit yung pera kasi merong yung comment nung ating listener, mabigat yung pera. Parang may malaking role yung pera, tapos secondary yung umaasa sa kanila pati utusan yung, mga anak ano. I mean being kind is okay, but of course gusto rin natin sila maging responsable. Pero kung hindi naman kaya ng isang tao, walang masama kung tumulong. Pero pag-usapan niyo mag-asawa, ayun. Kunwari ikaw Doc, kunwari husband mo gustong tumulong sa kamag-anak niya, I'm sure pag-uusapan ninyo. Mag-uusap kayo, Yes. Tama, pag-uusapan coach, no? oo, Yes, tama, pag-uusapan nga and parang related din 'to dun sa kanina nating case yung kaibigan 'di ba na, oo, enabling behavior. Baka nga mm. more than helping yung kapatid is na hindi natin siya natutulungan na tumayo sa sarili niyang paa, maging responsable or maging bilang, tito nung mga anak is siya yung nag-aalaga dun sa mga bata. So kung hinahayaan lang yung behavior na hindi na bring up, hindi na iko-correct, or more than just yung pagtulong is tinutulungan natin siya. How can we help? Not just by giving money, giving shelter, or Oo, binibigyan ng pangbisyo, is also tinutulungan natin siya na paano nakokonsente, tumayo. Exactly, ganun ulit yung oo, case natin, coach. Yes. oo. Pero alam mo, I mean, coming from someone who's helping a brother, may pagkakataong kailangan mong gawin yun dahil kapatid mo 'to, eh. Hindi Tama. hindi 'to tutulungan ng ibang tao. Ikaw ang unang may obligasyon na tulungan yung, kapatid mo. Siyempre, andun yung punto na kailangan din kasi may values kayo sa family ninyo na hindi kayong magiging palaasa. Kikilos din siya. Minsan naisip ko lang, sa panahon ngayon ang hirap talagang makahanap ng trabaho. Ngayon kahit masipag ka, hindi garantiya na ikaw makakuha ng trabahong sapat para sa pangangailangan mo. Pero andun yung tiyaga. Kaya natutuwa ako sa mga magulang natin na tinuruan tayong maging matiyaga at, maging mag-antay ng maigi pagsimikapan kung ano meron, gano'n. Yun isa sa mga bagay na ituro sa'min. Pagka taguyod niyo yun, madali, madaling i-deal. Alam mong meron kang tiwalang hindi magiging addict sa'yo 'to. Meron kang tiwalang hindi ito magiging palaasa sa'yo. Pero kailangan mapag-usapan ninyong asawa niyo kasi baka napapansin nung babae, nung asawa mo, "Ay, magiging palaasa 'to. Ay, tayo na lang lagi ang magiging responsable." Dependent. Oo, ayun, andiyan yung codependency. Andiyan na yung magiging enabler ka. Yung enabler makokonsente mo. Definitely, pagka natanggal yung konsepto ng pagkokonsente, pagka alam mong hindi mo siya kinokonsente at alam mong kumikilos din naman siya, gumagawa siya, kailangan maitaguyod yun. Yes. Oh, yun.
At Gano'n. coach, ang ganda nung sinabi mo na, oo, mahirap nga makahanap ng trabaho ngayon sa panahon. So, pero ang pwede nating mabigay siguro is yung sa bahay. Ano yung contribution niya sa bahay na imbis na yung sa kaagapay natin, imbis na yung mga anak o yung mga pamangkin niya yung inuutusan niya, is dahil nga wala na nga siyang trabaho sa labas, is siya yung tumutulong magsilbi sa mga bata. Naghatid siya sa eskwela, siyang Mm, taga-saing, taga-hugas, kung ano man yung maiko-contribute niya kung oo, habang wala pa siyang source ng finances outside, siya tama. yung tumutulong sa bahay, Oh, di ay ba? Doc, alam mo, naalala ko noon nung bata kami, mga bandang high school, dinadala kami ng tatay namin, pinagbabakasyon kami sa probinsya. Iiwan kami do'n mga 2, 3 linggo, gano'n. Ngayon, ang kabilin-bilinan sa'kin ng tatay, "Tumulong ka dito ha, huwag kang huwag kang palamon, parang kang ano lang, asa ng asa kung ano yung nandiyan tapos pakakainin ka lang. Huwag kang" tawag do'n, palamon ang tawag niya. Pero do'n Tama. ko na-realize, kasi may bakery doon, tumutulong ako sa bakery. Bata pa lang ako no'n, Wow. tinuturuan kami. Minsan sinabihan ako nung tiya ko na tinuluyan ko, "Hoy, halika na, tumilos ka naman diyan, para may pakinabang ka naman." Gano'n yung salita. Pakinabang yun. Oo, Oo. okey lang naman dahil kasi tutal tinutulungan naman kami, nag-e-enjoy naman kami doon. So yun, tumutulong So nga baka nga coach, kung ganyan yung sitwasyon, no, baka tong kaagapay natin would be, naku, wag ka nang umalis, dito ka na lang, di ba? Kasi nga, mayroon siyang naidudulot na contribution o pakinabang din sa mga ayun, bata, sa pamilya. At saka oo, tayo bilang mga Pilipino, 'di ba, common nga 'to sa atin na mm, nakatira sila tita kasama natin sa bahay, kung hindi man sa mm, compound ba, magkakasama for a certain season. So, yung mm, tulungan na lang ba na hindi, sabi mo nga, hindi pabigat, hindi oo, palamon, hindi siya parasite, 'di ba? Pero bilang community may symbiosis, oo, lahat may ang tawag do'n, coach, yung may nadudulot na mabuti sa oo, bawat isa, yes. 'yan. I like that, symbiosis, ang ganda. Symbiosis. Kasi kultura naman Wow. talaga natin Pilipino yan, Yes. nakikipanuluyan ka. Yes, yes. Pakikipanuluyan, merong pakitong dapat gagawin. Oo, Tama. yun. Nawawala yun dahil kasi hindi na natin pinahalagahan, kaya ayan. Pero pagka napag-usapan ninyo ng asawa niyo, Yes. tapos ipinakiusap niyo rin sa kanila, magkaroon ng pakitunguhan tayo dito dahil naninuluyan ka, gawin mo 'to, tama lang na gawin yun. Kung ayaw mo ng gano'n, hindi ito yung tamang bahay. Pero hindi naman ako galit sa'yo, ha, parang gano'n. Ibig sabihin, Mm. tulungan tayo. Ayun, tulungan ka, tulungan mo rin kami, mapadali yung ating kalagayan dito, 'no, tsaka contribute tayo, ayan. Yep. Doon mo makikita ang dami palang puwedeng i-contribute ng isang tao, hindi lang pera. At yun, I think ang nangyari dito, yung yung kapatid niya ay pera ang naging pamantayan o batayan ng pag-survive. Pero pagka natutunan mong Mm. hindi pera ang maging paraan ng mag-survive, ang dami mong paraan na Yes. mm. Tama. Kaya ang daming Tama, tulong na coach. nagagawa ng isang tao na hindi nakaasa lang sa isang bagay. Kaya niyang maging self-reliant, ang dami mong madidiskubring kayang gawin. Yayaman ka dahil marami kang kayamanang kayang i-develop, 'yan. Wow! Yes. Grabe, yun. May ugali yun kasi, yung ugaling iyon ang dapat ma-develop. Ngayon itong ating susunod na listener, tungkol naman sa ugali yung issue. Eto para sa'yo 'to, Doc, ha. Ready ka na? Okay, sige, Coach Pilo. Okey, eto tungkol sa kanyang ugali, ganito. Sabi nung listener, "Sobrang na-po kasi yung anger issue ko. Ngayon po ay konting bagay, konting pagkakamali nagagalit na ako. As in, para akong sasabog kapag 'di ko nailabas yung galit na nararamdaman ko." Dahil po kaya ito sa mga experiences at naranasan ko from the past, lumaki ako na hindi maganda ang trato ng mama ko sa akin. Lagi niya ako pinapahiya, Mm. pinagagalitan at sinasabihan na bobo at tanga. Kinimkim ko lahat ng hinanakit na yun hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Ano po ang dapat kong gawin? Ay, Oo.
Ang Masaklap. hirap, no? Yes. So, coach, parang yung ngayon, may issue na siya ng anger niya na ang galing na may awareness siya na alam niya Mm. siguro na out of proportion yung galit niya at hindi niya Yeah. alam paano ilabas. At pag naman tinry, so may awareness din siya sa pagkaintindi ko na hindi tamang ilabas. Kasi kaya niya kinikimkim. Kaya yun yung parang naging, maaring yun yung naging default niya. Pero para naman daw siyang sasabog. So, ngayon Oo. nga gusto niyang malaman, anong gagawin ko? Ayan. So, unang-una is gusto nating suportahan o i-acknowledge yung pagkaunawa ng ating kaagapay na Mm. maaring may mas malalim nga na sugat. 'Di ba coach, sinasabi natin sa counseling na yung anger is a Oo. secondary emotion. 'Di ba? Ayan. Bakit nagalit? Kasi napahiya. Bakit nagalit? Kasi na-reject. Bakit Oo. nagalit? Kasi naiinggit. May So kapag pinag-usapan. nag-stop exactly. So pag Mm. na-focus tayo dun sa anger lang, tapos yun lang yung kinokontrol-control natin, wag ilalabas, ikikimkim. Ang nangyari is nagpupuno lang din siya, tapos sasabog lang din siya, tapos magugulat ka na, wow, ang galit na galit pala talaga ako, ganito pala yung nadulot sa akin. At nagtataka ka na dahil dito sa isang maliit, which is referring to the recent or the last thing that happened, or what people will say, the last straw. So, balik tayo dun sa na-acknowledge niya na maaring may malalim na sugat. Okay? Oo. At sabi niya, may awareness siya kasi hindi po ako okay kay nanay ko. Oo. Lagi akong pinapaya, lagi akong pinapagalitan. So kung bata yon, hindi lang natin alam kung how long that has been, ilang taon na siya ngayon. Yun yung mga tatanungin natin kung counselor tayo ngayon, hindi ba Coach Pilo. Pero kung malalaman natin yon is magkaka-idea tayo na kung sa very early age, Oo. pa niya nasimulan maramdaman yung mga pagpapahiya, pagpapagalit sa kanya, tas hindi siya naturuan na ano yung naramdaman niya na response or feelings and response dun sa naramdaman niyang pagpapahiya sa kanya, pagpapagalit sa Mm. kanya, magkaka-idea tayo maari na anong nangyari dun sa naipon na yon? Ayan. How was he or she releasing it? So may ibang pagtingin natin sa counseling nang nangyari is yung iba is yung sabing anger turned inwards. Inwards Yung yan. napupunta sa loob. So maaring in terms of thinking is masama ako, may mali sa akin, nakahiya-hiya ako, parati akong nagkakamali or I'm not enough. So kung nangyayari yun is naging yung pagkatao na niya mismo yung nagiging issue. At ang problema doon is tuwing may mararamdaman siyang sakit at Mm. papasok ulit sa loob, anong gagawin niya is either kung hindi niya makikimkim na yon is mailalabas niya pa rin ng paulit-ulit-ulit. So Oo. in essence, hindi na address yung present na nangyayari dahil yung dating sugat is tinatamaan lang ng tinatamaan ng Oo. tinatamaan. So ang Nabubuksan na pwede na nabubuksan. exactly, Ah. nadadagdagan pa, nabubuksan. So, hindi niya nare-resolve yung what the anger was showing him or her in the present time. So, Coach Pilo, pwede kaya na ang pwede nating maitulong sa ating kaagapay, actually mahabang Mm. ah kumbaga sa therapy or sa counseling is mahabang usapan tong anger. Pero ang sa maikling oras at pagkakataon na meron tayo is maaring simulan ng ating kagapay sa pagtatanong sa kanyang sarili dun sa galit na naramdaman niya. Katanungan tulad ng saan ako nagalit? Ano yung pinanggagalingan ng galit ko? O alin ang naka-hurt sa akin ng Mm. most? At kapag na-identify niya kung ano yon is maaring doon siya makagawa ng mga intervention. So, what I'm trying to say, Coach Pilo, is um, kung ma-discover niya yon, ang gusto natin is magkaroon ng healing process. Oo. Hindi lang makontrol yung anger na dapat konti lang. Or pwede Mm. palang magalit kasi kagalit-galit talaga. Hindi yun ang point natin. Pero magkaroon siya ng masimulan yung healing process na ah, maunawaan ano yung pinanggagalingan ng galit, Mm. mailabas in healthy ways, at ma-process yung kinikimkim niyang emotions, at mailapit sa Panginoon yung kanyang mga emotional wounds, definitely for healing. Oo. Naalala ko kasi Coach Pilo yung sa Ephesians na verse na, in your anger, do not sin. So, Yes. in-acknowledge na there is anger, there is a place for it, but it doesn't parang give us a alibi or an excuse to sin. So ayaw natin dun mapunta yung kaagapay natin
So, hindi itago yung anger, ma-expose ito, ma-process ito, maunawaan ito, at kung maaring mabigyan ng karampatang solusyon or healing yung wounds na maaring daati pang naroroon, Coach Pilo. Yeah, oo, oo, Doc. Ayan. Naku, grabe, ang ganda nun. Minsan nga, kapag kunwari ang isang tao nagagalit, kapag hindi mo alam kung saan nanggagaling, stop ka muna. Kalma ka lang. Kalma ka muna. Mhm. Yung galit ay pwede mong tanungin, ano ba ang ikinagagalit ko? Ano ba talaga yung pinanggagalingan ng galit ko? Ano yung naramdaman ko na na-threaten o kaya meron ba akong kinatakot, meron bang napa-trigger sa akin, may naalala ako. Kapag may naalala ka, alamin mo kung ano yung hindi mo gusto doon sa naalala mo. Tapos, pwede mo nang baguhin kasi ibang ibang araw na ngayon. Pwede mo nang gawin. Ano kaya yung mahalagang gawin na pwedeng mabago ngayon? At kung sakaling may mga bagay na hindi mo mababago, lagi mong isipin, ano yung importante? Ano yung mahalaga na dapat hindi mahadlangan ng aking emosyon? Yan, dapat hindi maapektuhan. Kunwari, mahal mo sa buhay. Kailangan mahal mo pa rin yung tao. Magagalit ka, may sama ka ng loob. Tanggalin mo yun dahil importante yung mahal mo doon sa tao, di ba? O kaya, kung meron kang tinatrabaho, alangan mo magalit ka, tapos nakalimutan mo na yung tinatapos mong trabaho dyan. O, tapos bigla ka nalang umuwi. O, edi naawol ka pa. Ganun. Ayan. This is a very, very good issue. Nako, sana makausap mo na counselor para ma-deal din yung malalim na mga issue. Pero alam mo, Doc Adrian, natutuwa nga ako doon sa sinabi mo na sa verse na, uh, well, sa James din, sinabi, be slow to speak, slow to anger. Yes. Listen quickly. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Kasi yun yung isa sa mga kaparaanan na pwede nating pamantayan sa ating sarili. Aware ka, attention ka na kaagad. Kapag iyon, naramdaman mo, galit ka na, ayun na. Ako. Mm. Hindi ko siguro one time, pagka may time tayo, Doc, ikaw, mag-share ka ng mga ginagawa ninyo ni husband and wife para controlled yung lahat ng mga sitwasyon. Ano. Yeah, maybe next. Yeah. Yeah. Yes, I agree. Tama na. Ang galing, Coach Pilo, na sa Bible din nga is maraming lalo sa Proverbs, maraming sinabi kung paano nga i-deal o i-express yung Mm. ating anger. Well, Coach, ito namang next na question natin. Yan, may Mm. kinalaman din to sa anger, may kinalaman dito sa childhood, sa experiences ng Mm. childhood. Sabi dito nung ating kaagapay, sabi niya is college na po ang daughter ko. And she is an introvert. Nagsumbong siya sa akin na kahit college na siya, lagi pa rin siyang binubuli. Ayaw daw niyang magsumbong dahil baka isipin nilang duwag siya. Oh, Ayaw na po niyang pumasok sa school. Paano ko po siya matutulungan? nako, ang dami nating mga kabataang ganun. Ayaw nang pumasok sa school dahil sa nangyari doon sa school, no? You know, ang isang sa mga bagay na kailangan natin matutunan at maituro ay yung may mga bagay na dapat matibay ka such a way na mapoprotektahan mo kung ano yung mahalaga. Naalala ko noon, nung kami bata, ewan ko, Dok, baka hindi ka pa pinanganak. Nung bata kami, ah, minsan naglalaro kami sa labas. Ayan, sa labas ng bahay. Bawal na bawal maglaro sa labas. Ayun, ayaw kaming paglaruin sa labas nung tiya namin tsaka talagang ano, gustong-gusto naming maglaro. Ngayon, nung lumabas kami, nadapa ako, tapos nasugatan ako sa tuhod. Sabi ko, naku, paano yan? Di ako pwede umuwi. Kasi may sugat ako. Malalamang lumabas ako. Ganun. Mm. Ayun. Pero ang mahalaga, kasi nakita ko dumidilim na. Ang mahalaga kailangan umuwi. Diba? Yung pipilitin kong umuwi kahit na ba makapagalitan ako, kailangan makauwi. Kasi kapag di Mm. umuwi, gutom ako, hindi makakatulog, kawawa ako, baka hanapin pa ako, lalong lumala. So doon, siguro nung mga bata ngayon, doon ka natutunan kung ano yung mas mahalaga. Kailangan umuwi ka.
Kailangan magpunta ka doon sa kung ano yung importante. Yun. Importante, kahit kagalitan ka, uuwi ka pa rin kasi iyon yung mahalaga. Ang school parang bahay din. Ang school, kahit anong mangyari, kailangan makapag-aral ka, tatalino ka, magiging mahusay, magagawa mo yung maganda naman yung activities sa school eh. Nararamdaman mo nung bata ka agad na fulfilling ito. Merong mapupuntahan, merong talagang idudulot na mabuti sa'yo. Yung mga bata, they love going to school. Pero yung bullying ang nagiging factor. Pagka mas malaki yung bullying, hindi na sila nagpupunta sa school. Pero ngayon, hindi ko lang, right now, dahil college na yung anak ninyo, kailangan i-encourage nyo siya ng tibay ng loob. Ang pagiging introvert, nagiging, nagiging practice, nagiging parang kalakaran na ang tawagin ako introvert. Para bang sinasabi mong introvert ako, ganito na lang talaga ako. Hindi totoo yun. In fact, walang tunay na introvert. Yung sinasabi lang hindi nakikipag-socialize, hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-negotiate, hindi marunong naku, mga Pilipino tayo, madaldal tayo. Hindi tayo ganun. Pero kung sasabihin mong introvert ka at hindi ka na mababago, hindi natin pwedeng i-adapt yung ganung kultura. Kasi sa ating mga Pilipino, walang natural na introvert. Lahat tayong Pilipino, natututo at marunong makitungo sa kapwa. Yung bang, di ba? Kunwari, sumakay ka ng jeep. Kuya, eto bayad. Kuya, pabili nga po ng ice cream. Di ba? Hindi mo makakilala. Tapos sasabihin, kuya. Ayun. Di ba? Auntie, mga ganun. Sa Singapore, ganun din. Auntie naman sa kanila. Auntie, uncle, can you buy me? Can you give me this? Ha? Mga ganun. Asian would always have a very good way of relating with other people. So it's not true na completely introvert ang isang tao. Hindi totoo yun. So in Filipino culture to, Doc Adrian. In Filipino Yes. culture, madali tayong makitungo sa kapwa. At nakikiusap. Meron tayong kultura ng pakikiusap, pakikisuyo. Meron tayong kultura ng patulong. Marunong tayong humingi ng tulong. Ang isang college student ay isa ito sa mga skills na nire-require sa college. High school pa lang, nire-require na yun, makipag-collaborate. Ayan. And collaboration means you try to communicate what you need, what you have to explore on. Yun. College na ito, pwede mong i-discuss to sa iyong anak. Anak, college, ganito ang trabaho, ganito dapat. Matuto kang humingi ng tulong sa kapwa mo. Magkaroon ka ng pakikitungo in such a way na may contribution ka, may contribution din sa'yo. Collaboration, yun. Itong bagay na to, makakatulong sa pakikipag-ugnayan sa college para hindi naman mabully ang inyong anak. Ngayon, meron na ring bullying, anti-bullying law sa ating bansa. Kaya pwedeng i-report. Kahit samahan niyo yung anak niyo tungkol sa anti-bullying, pwede kahit college yan. Kasi krimen na ang bullying. Okay? Baka maganda yung anak niyo. Baka maganda anak niyo, Yes. madalas nabubuli yung mga magaganda o kaya yung mga matatalino o kaya yung maraming talent. Yun, madalas nabubuli mga ganun. Pero may anti-bullying law na rin. Pwede niyo samahan anak niyo kahit college pa siya. May Mm. anti-bullying law. Yeah. Actually, coach, nakakatuwa nga na kahit na yung itong anak ng ating kaagapay is introvert, tapos sabi niya ayaw na niyang pumasok sa school, is Mm. makikita natin na parang may level of closeness yung relationship nila ni nanay. Kasi Mm. nakapagsumbong pa rin yung bata Yes. kay nanay. Mm. Kumbaga, she finds comfort that she can run to her mom to disclose what's really bothering her. So, maganda na kanapit sa kanya. Kung pwede rin natin i-add, Coach Pilo, dito kay nanay na Mm. yung makausap yung anak, bakit mahalaga dun sa bata na matakot siyang matignan siya na duwag siya. So, Oo.
college, this age is may kinalaman din sa yung meron siyang identity and role confusion, 'di ba, Yan, sa yan, oo. Erikson psychosocial theory. So mahalaga sa kanya yung sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pero kung ang papalakasin din ni nanay is in addition to assertiveness training, yung sinasabi mo, Coach Pilo, is yung sense of identity niya na kung sino ako. Sabi mo nga, baka magaling mag-painting, magaling sa academics. Kung Mm, doon ihuhubog at doon kukuha ng lakas ng identity si anak is hindi man niya kailangan kabanggain yung mga nagbubuli sa kanya is hindi niya rin kailangang matakot or magkaroon ng sense bigat sa kanya yung sasabihin nila. So oo. it's not just fighting against these bullies but building her sense of self in her own sabi natin yung introvert meron lang siyang smaller social circles. Kung konti lang ang kanyang kaibigan is for the meantime is mabuild lang yung friendship na yon, and Yeah. kahit na may mga bullies, meron siyang kaibigan, meron siyang social Mm, support sa eskwelahan, mayroon pa rin siyang lakas ng loob na makabalik sa eskwelahan o sa mm, ibang aspeto ng society. Yun. yan. Alam mo, Doc, ang mga kabataan natin ay nangangailangan ng resiliency training, tsaka kailangan din ng grit and stability of emotion. Such that, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng stability and emotion, hindi ka madaling magapi o Yes. ma-overwhelm, hindi ka madaling madala ng iyong emosyon. Kaya mong sumagupa. At tayong mga Pilipino, meron tayong mga training sa ating mga anak na matututong sumagupa. Tulad ng pagprituhin mo ng itlog kahit tumatalsik yung mantika, ayan, sasagupain mo yung hirap na yon. Kahit na ba mahirap at mainit sa araw, naalala ko yung ROTC namin noon. Nakabilad kami sa araw, pero sige, sasagupain mo yan ng isang buong semestre para maipasa mo at gusto mo makagraduate, mga ganyan. Thesis, Mm. kailangan mong sagupain. And then you can tell them, pagka nakasagupa ka ng isang bagay, iba'y pakiramdam. Alam mong magtatagumpay ka. Yun. Wow, yes. Gawin mong posibilidad. Mami, ipalitan nyo yung posibilidad na pwede siya magtagumpay pagka humigit pa siya doon. Yun. Yung Yes. naging, ano niya, yun. Yes, Coach. At speaking of sagupa, ito ring last question natin, Coach, is Mm-mm. about pagsagupa naman. Pero ito ay kanina magnanay, ngayon naman is mag-asawa ang Yan, mag-asawa. sasagupa. Yan. So, ang Oo. sabi nung ating kaagapay, ang tanong niya, kami pong mag-asawa ay parehong leaders at active sa ministry sa church namin. 2 years ago, tinanggal sa work si Mister Aray. dahil nadamay siya sa maling ginagawa ng mga subordinate niya. Mm. Sa ngayon po ay ako lang ang may work at talagang gipit na gipit kami. Sabay-sabay po ang iniisip ko, yung finances and yung kalooban ni Mister na nasa ministry siya pero ganito ang nangyari sa career niya. Mm. Lugmok na lugmok po siya hanggang ngayon. Paano ko po ito i-handle? Wow. Ang sakit, ano? Ang bigat nito sa ministry. Parang pang pastora to, pang pastora. Anyway, Doc Adrian, alam ko nasa ministry ka. Pero if ever this happens, you have to understand, lahat tayo papasok, malalagay sa ganitong sitwasyon. Lahat tayo. Kasi ang mundo ay mayroong ganong klaseng pag-uugali at pananaw. Pero lagi niyo pong iisipin at ito magpapatibay ng inyong damdamin. One, hindi kayo laging magiging ganito. Hindi ito permanenteng sitwasyon. Okay? Mangyayari at mangyayari, nangyari na yung nangyari, yung mga dapat nangyari, yan, andyan na yan, pero hindi ka magiging ganyan forever. May recovery yan. May recovery ginagaranti ang Panginoon. That's one. Ikalawa, itong mga bagay nito, lalo na sa ministry, ako niniwala ako na hawak ng Diyos ang lahat ng circumstances. Amen. Pangit o maganda, hawak ng Diyos ito. Ang Diyos ay hindi Diyos na duwag na hindi sasagupa doon sa mga pangit na nangyari. Ibang Diyos natin. Kahit pangit, papasok yan. Tutuloy dahil ganoon ang power ng Diyos. Hindi siya umuurong
siya ay matibay na muog, hindi siya na natutumba sa kahit ano paman. Wala. Lalo kung nasa ministry kayo, ang tawag doon, God will pave the way for you. And there will be things that will happen. You do not know yet, but God has power. God has an arm and a caring heart to change things. So circumstances will definitely change. Ito, temporary ito. Carry on, do what you need to do. Siyempre, alam ko maghahanap kayo ng another trabaho, you can do that. So right there, you can hope for a better future, okay? Yes. Kung may kaya kayong gawin right now, move on with what's happened. May mga bagay na nawala, trabaho nawala. Buti na lang, may mga oportunidad na pa rin. And what I like about the future is that hindi mo kayang kunin yung oportunidad ng future. Kasi parating pa lang. Darating yun. You will make the most of that. Get ready. Dahil pagka dumating yun, at least handa ka. For example, gusto mo magtrabaho soon, aral ka pa rin ngayon ng Excel o kaya AI applications, mga ganyan. Kung ano man yung nasa expertise mo na kailangan mong i-develop pa, ihanda mo na dahil darating yung big break mo, kumbaga. Darating yung big break mo. Yan. Okay, mag-alala. Meron ganung part sa ministry. And praise God kung nasa ministry kayo, may mga taong susuport sa inyo. Dahil I tell you, Amen. mga taong mas malala, walang ministry, walang trabaho, walang katuwang sa buhay, mag-isa. Ang hirap nun. Diba? Praise God, merong grace na available dyan. Make use of that. So, naku, ang dami ko pang gustong sabihin, kaya lang, very short of time tayo, Doc Adrian. Hilingin ko pa naman sa inyo na ipag-pray itong ating mga kasama. No? Pero bago yun, I just want you to know, mga kaagapay, ang magandang mensahe ng resurrection last week, bakit ba napaka-big deal ng resurrection? Sa ibang tao, hindi big deal yun. Parang hindi sila naniniwala. Pero, ibig sabihin, when there is God who became alive after dying, that's one of the biggest miracles. That's big. Malaking bagay yun. Yes. Ibig sabihin, anong makakapantay na problema doon sa ganung problema? Yung problemang mamatay ka, tapos binuhay ka ng kapangyarihang wala sa'yo. Ang patay walang kapangyarihang mabuhay, pero binuhay siya mag-uli ng Panginoon. Imagine kung ano man ang problema natin, hindi papantay doon. That's why resurrection is a very, very beautiful thing. Ngayon, Doc, i-invitein ko po kayo na pag-pray po natin yung mga naging kalahok natin dito sa ating Yes. Heartline this time, okay? And please give us a chance to pray for them, and I'll give the microphone for you right now. Okay, sige, Coach Pilo, tayo'y manalangin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo at amin pong idinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap po ng hanap buhay, ng trabaho. Lord, we believe that you have given us the ability to produce wealth. And so this confirms your covenant. Lord, we believe and by faith that you will provide jobs and sources of income, sources of provision to our countrymen who needs work, Lord, at this time, especially at this difficult time, sa panahon ng crisis, sa panahon ng gera, at sa panahon ng uncertainties. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo yung mga mag-anak na nagdadaan ng, lalo na po yung mga mag-asawa, na nagdadaan ng mga hindi pagkakaunawaan. Lord, we believe that you are the one, you are the author of marriage, and you will cause our marriages to work. Lord, touch the hearts of the wives and the husbands. Lord, nawa po, Lord, na sa kanilang pag-uusap ay manguna po kayo, hihipuin niyo po ang kanilang mga puso, yung mga bagay na nahihiyang sabihin o nag-aalangan sabihin. Lord, thank you dahil bibigyan niyo po kami ng wisdom and also the grace and the ability to say the truth in love. Lord, we believe that you will make our marriages work because marriage is your idea. Lord, we also pray for yung mga kabataan namin na nagdadaan ng bullying. Lord, lalo na po yung mga Christian na mga estudyante.
Lord, we believe that you are with us. And we believe, Lord, that you will give them the wisdom, the strength, and Lord, the patience, and also, Lord, the courage to conquer their mountains, to conquer their giants, believing in your name, Lord, and also being a salt and a light in their schools, Lord God. Lord, thank you that you've caused us not to be the tail but the head. Lord, Yes. thank you that you will cause these young students, these young people to be the leader in their campuses. They will be the ones to carry your name, Jesus. And Lord, thank you that you will cause the accusations, you will cause the attacks na matigil na po in Jesus' name. Lord, we also pray for the parents whose hearts are for their children. Lord, Yes. thank you that you will cause them to know your word, you will know your statutes, and that you will cause them to teach it to their children and to their children's children. Lord, thank you that you will give them the grace to be the parents that you've called them to be. Lord, where there is pain na pinagdadaanan ng kanilang mga anak, you will give them the ability to comfort them. They will extend your comfort, Jesus. They will extend your compassion to them. And Lord, thank you that you will also give them the right ways, Panginoon, kung paano po i-raise yung kanilang mga anak in truth and also in grace. Lord, we pray for our, kung sino man po ang mga nakakapakinig ngayon, hindi man namin po alam ang kanilang eksaktong pinagdaraanan, pero alam nyo po yun lahat, Panginoon. Alam nyo kung sino sa kanila yung nasa dulo na ng kanilang sitwasyon. Lord, thank you that as they reach out to your hand, Lord, you have just been waiting all this time. At hindi po kayo malayo sa amin. Kayo po ang aming amang nasa langit na mapagmahal at mayroong punong-puno po kayo ng mercy and grace para sa amin. Tulungan niyo po sila saan man pong panig ng mundo sila naroroon ngayon. Lord, thank you that your hand is not too far away for them to reach. We just bless this program, Heartline, Coach Pilo, and his family. Thank you, Lord, for FEBC and DZAS. We just bless your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Wow. Ang sarap naman ng prayer na yon. Thank you po, Doc Adrian. Ay, by the way, kung meron po palang gustong makipag-usap sa inyo for counseling, paano kayo ma-reach? Yes, Coach Pilo, maari po silang mag-set ng schedule sa pamamagitan ng pagpunta sa website na selacounselingph.com. Yan po ay SELAH counselingph.com at pwede rin po sa Philippine Association of Christian Counselors. Ang website po para makapag-schedule ng appointment ay pumunta lamang sa website na philac.org. Yan po ay philacc.org. Ayan. Ayan, wow. Ayan mga kaagapay, in case na gusto nyo magkaroon ng meeting with a professional counselor, ayan, si Doc Adrian ay available din. Kasama ng mga iba natin mga guests, we are all here to support and give you the ministry of encouragement and counseling din sa inyo. Christian counseling ito, ha? Hindi ito yung ordinaryong counseling lang na labas ang Diyos. Okay? But I'm so glad na andito si Doc Adrian. Thank you very much, Doc Adrian. You're welcome, Coach Pilo. Always a privilege po na makapaglingkod sa Diyos dito sa ating programa sa Heartline. Heartline, indeed. Thank you very much. And sa inyo mga kaagapay, salamat sa pagstay with us. Ay, gusto ko palang batiin ang ating mga katropa dyan sa Back to the Bible. Si Dr. Ken Villanueva, Dr. Amaya Ngo, ang ating nephrologist. Si Dr. Ken ay cardiologist. Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry. Dr. Maria Luisa Ako sa OB-GYN. Dr. Bernie Di Macali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, si Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, and Cynthia Del Mundo sa ophthalmology and optometry, si Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist, si Dr. Shirley Tomas, pediatrics, Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, Dr. Dong Fabregas, general surgeon. At ang mga sumama sa aming mga nurses, mga kasamang naglilingkod, si Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Nako, thank you very much sa inyo. Diyan sa second floor ng Back to the Bible building. At doon din ako nagwo-work, nagsaserve as counselor. Kasabayan sa mga doktora na ito.
Wow, Doc Adrian, I'm so happy to be with you. Thank you very much. And more blessings to you, ano, Doc? Salamat po, Coach Pilo. Amen. We Amen. receive the blessing. Absolutely. And maraming salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter site. So sila ProdTech on duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, and Reggie Villena. Kasama ang RTV team, sila Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancho, at syempre ang ating engineer on duty, si JB Tabwa. Yan, asawa ni Absidy Tabwa. Ayan. Thank you very much din kay Ate Kayla Escalante, ating PA. Thank you for being there. And salamat Far East Broadcasting Corporation for going on with this blessing of ministry to the people through counseling. Ano? Salamat Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. God bless to all of you. God bless Doc Adrian. Yes po, God bless you, Coach Pilo. Maraming salamat. At God bless din sa inyo lahat, mga kaagapay. Take care. See you again next Friday. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Monday hanggang Friday, 9:30 p.m. until 11 p.m. Take care. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.